has to say, Soto said. Sabi pa niya, I was told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision because it tramples over the work of the Senate, which is separate from theirs. No. Sabi pa po ni Senator Soto, we are a separate body. That's an advice that I will study before making further comments. Sabi naman po ni Bam Aquino, also, I express the same sentiment. I firmly believe that the impeachment trial should continue. Ang sabi pa niya, as co-equal branch, the constitutional mandate and power of the Senate are clear. So the impeachment process should be respected. Yan. Sabi pa niya, I call on my fellow senators to immediately hold a caucus to discuss the decisions that regards our constitutional duty. Sabi naman ni Kiko Pangilinan, Senator Francis Kiko Pangilinan also said that while he finds it difficult to comment on the matter with certainty, he noted that the Supreme Court seems to have forgotten that the Senate is a co-equal branch. It's difficult to comment with certainty because I have not read the ruling yet, but offhand it seems that the Supreme Court has set aside the legal principle of the presumption of regularity of the acts of a co-equal, Pangilinan pointed out. Yan. Yan po mga kaibigan, no? Sabi naman ni Joel Villanueva, he also believes that the impeachment court will proceed with the trial, whether the Supreme Court made that decision or not. Yan. Whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings for sure. Someone will raise it, Villanueva said. Yan. Sabi pa niya, but we are sui generis and the impeachment court, so we will proceed. So these are all questions that will raise with the decision of the Supreme Court. Yan. So yan po mga kaibigan, ha? Si Senator Risa naman, meanwhile, said she is dismayed over this SC decision, which she said could raise short-term and long-term consequences. Yan. One of the things we wonder is how the one-year bar rule was violated now that only one case has been brought to the Senate, according to the Supreme Court's own decision in Gutierrez versus House of Representatives, GR number 193459, she pointed out. Yan po yan. Ito po yung jurisprudence, ito po yung pinagbabasihan ng Kongreso. Yung Gutierrez versus House of Representatives. Yan po yan. Yan po ang pinagbasihan nila na nagtataka po yung mga tao na all the while, mga kaibigan, ibig sabihin, mali pala. Lahat pala ng mga nagdaang impeachment ay mali. Kasi yan yung ginawa ng Kongreso eh. Yan yung kanilang pinagbasihan eh. Pagkatapos ngayon, biglang naging mali. Ba? Yan po yan. Okay. So, additionally, Ontiveros said, it is worrying that the Supreme Court seems to have added too many requirements to begin the impeachment process. I can only hope that this new ruling will not adversely affect future efforts to hold the highest public officers accountable. Yan yung sinasabi ko, guys. Nakakatakot ito. Pag meron tayong mga opisyales, no, mga highest official, katulad ng Presidente, Vice President, Chief Justice, at yung iba pang impeachable official, kapag meron tayong mga ganito na mga impeachable officials na talagang nangaabuso, no, sa katungkulan, mahihirapan na tayo.
mahihirapan tayo in the future na mag-file ng impeachment kasi marami ng butas, eh. At yung iba diyan, purposely gagawa sila ng mga bagay na puwedeng magpa-technical. Halimbawa dun sa sinasabing, kesyo, yung pagsampa ng 1, 2, 3 'no, na impeachment pagkatapos kinonsolidate lang yun para mag-come up sila sa yung pang-apat na impeachment na kung saan 1/3 ng mga kongresista ang pumirma. So yun mga kaibigan, tuloy-tuloy yun, eh, continuous. Pero ang ginawa ng Korte Suprema, ginawa niyang impeachment 1, 2, 3, 4, ginawa niyang binilang na niya lahat yun mga kaibigan 'no. Hindi siya binilang as one. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, hindi naman inaksiyunan, hindi naman ni-refer at hindi naman nakarating sa impeachment court 'no, yung, mga impeachment na yun, hindi naman siya na-verify. Isa lang naman ang inaksiyunan. So kung titingnan natin, hindi pa dapat dun mag-apply yung 1-year rule bar 'no, na tinatawag. At, kung susundin talaga natin yung Constitution, mga kaibigan, yung 1/3 ng mga kongresista pumirma. So ibig sabihin, impeach na talaga ang VP Sara Duterte 'no. So yun po yung nakalagay sa Constitution natin. Pero mga kaibigan, pagdating po sa SC ruling, marami pong dinagdag at, meron din pong, mga nabago, may mga dinagdag. So wala na. Ibig sabihin lumalabas ngayon, kung ating gagamitin yung sinasabing ruling ngayon ng Korte Suprema, ibig sabihin lahat po ng mga impeachment na nangyari in the past ay mali. Yun po yun mga kaibigan, mali ang lahat ng mga impeachment na nagdaan. 'Di ba? Alibugha, shout out, gandang at sa lahat. Salamat Alibugha sa pag-drop by, marami pong salamat, yan. Shout out sa'yo 'no, mga kaibigan, follow niyo rin po ang page po ni Alibugha TV, kasama po namin yan, BBM supporter din po na vlogger, yan. Uy, sabi ng isang DDS, "No advance, talo, wahahaha! Anong feeling ng natalo?" Nakakatawa naman 'tong DDS na 'to. Sino ba ang nasa dahig nakakulong? Sino ba ngayon ang hindi pa tapos sa kanyang impeachment? Kasi kung hindi man ito talaga, ma-finalize na matuloy ang impeachment, meron pa rin sa February 6, 2026. Ibig sabihin, pinoprolong lang ninyo ang agony ni VP Sara Duterte at pinoprolong lang, pinapahaba lang ni VP Sara Duterte ang kanyang agony. Ibig sabihin, ayaw niya kasing i-address, ayaw niya kasing harapin, kaya pinapahaba lang niya ang kanyang paghihirap. Ngayon, sino ang talo? Nakakatawa, di ba? Alam mo na. Ay naku. So ayan na po mga kaibigan, nakita na po natin at nabasa na po natin 'no, ang mga komentaryo ng ating mga kababayan, yan. So, sandali, meron pa ditong PM 'no, yan. Ang sabi po ni Josel Landia, 12 Duterte appointed justices ang bumubuo ng majority ng Supreme Court. Malinaw ang political connection. Hindi pinawalang sala si Sara, pero binasura agad ang reklamo. Walang due
process. Yan, sabi po ni Giselle. Ayon naman po kay Marivic Perez, ayon sa mga legal experts at dating justices tulad ni Carpio, mali ang ruling. Binastos nito ang Kongreso at ang prinsipyo ng check and balances. Oo, nagkakamali rin ang Korte Suprema at sa pagkakataon ngayon, namumulitika rin sila. Yan. So yan po mga kaibigan ha. Ito po ay komentaryo ng ating mga kababayan. No? Yan. So mga kaibigan, tingnan nga natin ito, isang article. No? Article sa sino bang sumulat nito? Edsel John Ibarra, November 10, 2022. Okay. The Philippine Supreme Court under Duterte. Reshape, unwilling to annul, and unable to restrain. The Philippine Supreme Court's judicial independence has been deteriorating. This deterioration predates President Rodrigo Duterte, but has crystallized under him despite the safeguards in the 1987 Philippine Constitution. The result is a high court that has been packed with judges sympathetic toward and in salient cases, unwilling to rule against the president. This cooperative high court, in turn, has failed to restrain Duterte's constant testing of Philippine democratic institutions. Okay. So, the judiciary can be considered independent when the courts are sufficiently insulated from politics. O nga mga kaibigan, no? That they can function as neutral third-party arbiters between organs of the state and between the government and the citizenry. Yan. So, mga kaibigan, dapat talaga ang Korte Suprema, no? Walang kulay, no? The Supreme Court under Duterte, since the beginnings of his administration in 2016, Duterte has been able to remove a sitting Chief Justices and appoint 3 Chief Justices. His latest pick for Chief Justice, Diosdado Peralta, appointed in 2019, will not be his last. Chief Justice Peralta is set to compulsory retire in March 2022, giving Duterte another chance to appoint a replacement before his own term expires in June 2022. As of October 2020, Duterte has also been able to appoint 15 associate justices, 11 of whom remain in the bench. By the end of his term, Duterte will have appointed between 11 to 13 justices to the 15-member Supreme Court, including the Chief Justice. Mga kaibigan, ito yung sinasabi ng maraming tao, no, na nung papaalis na po si dating Pangulong Duterte, dapat hindi na siya nag-appoint, no? Nung papaalis na po siya, dapat hindi na siya nag-appoint. Dapat ay pinaubaya na lang niya ito sa paparating na presidente, si PBBM. Diba? Yun po ang nararapat. Pag alam mong papaalis ka na, huwag ka nang mag-appoint. Ipaubaya mo na yan sa incoming president. Pero bakit hindi niya ginawa? Ang mga speculations po ng mga tao, kaya hindi niya ginawa yon at siya talagang nag-appoint kahit paalis na siya, ay para di umano, meron pa rin siyang say, meron pa rin siyang kapit, meron pa rin siyang power. Every time na mangangailangan siya ng tulong ng mga judges na to, ay di umano ay maaari niyang makuha ang tulong. In short, pwede niyang sabihin na, oy, paboran mo ako. Ako naglagay sa'yo dyan. Diba? Yan po ang mga speculations, no, ng mga tao. Yan po ang kumbaga nasa mind ng mga tao. At hindi po natin
mapipigilan ang mga tao na mag-isip, 'no, ng masama tungkol dito. Lalong-lalo na kung makikita ng taong bayan na mukhang totoo nga, mukhang nagiging bias nga ang Korte Suprema, 'no? Pero hindi natin sinasabi na talagang sila'y bias, 'no? Pero sa nakikita ng mga tao, mga Pilipino, mukhang napapabura talaga ang mga Duterte. Kaya eto mga kaibigan, eto ha, itong nangyayaring ito ngayon ay isang malaking ebidensya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi puwedeng litisin sa Pilipinas. Tama po ang dahig, ang ICC. Dahil dito, maraming kakampi, maraming kaalyado, at siya din po ang nag-appoint ng mga justices. So, for delikadesa, siyempre, yung mga justices na yan, mga kaibigan, kahit papaano, may amor sila kay Duterte kasi si Duterte ang naglagay sa kanila diyan. Biruin mo maging justice ka ba naman ng Supreme Court? It's an honor. Maging associate justice ka ba naman ng Supreme Court? It's an honor. Napakalaking bagay nun. Kaya kahit paano mga kaibigan, may amor sila sa dating Pangulo. Kasi yung dating Pangulo ang naglagay sa kanila diyan. Kaya kahit sabihin natin, ay hindi yan sila magiging bias, pero ang mga Pilipino, hindi talaga mapipigilan na mag-isip. 'Di ba? Although hindi natin pinagbibintangan na ganun nga talaga ang nangyari. Pero napapaisip pa rin talaga ang sambayan ng Pilipino na ganun nga ang nangyayari ngayon. 'Di ba? Yun po guys, no? Sa 2028 maubos mga NPA. Naku, mali ka diyan, mali ka diyan. Kasi ngayon sa panahon ni PBBM, wala na eh. Nagsisuko na ang mga NPA. Bakit? Marcos yan eh. Marcos yan. Alam mo ba, ang Marcos, kalaban ng Marcos ang mga NPA. Kaya nga si President Marcos napasama dahil yan sa mga NPA. Kaya siya napasama. Kasi gusto na ng NPA na mag-take over ng government natin. So, ang ginawa ng dating Pangulong Marcos para mapigilan, nagdeklara siya ng martial law. Kahit na maraming nagalit sa kanya. Kaya nga siya napasama, di ba? Dahil sa mga NPA. Kalaban po ng Marcos ang NPA. Kaya ngayon sa panahon ni PBBM, kita mo, wala nang NPA. Nakita mo, pumunta ka sa mga hulo, mga sulo, mga tawi-tawi, mga basilan. My God! Wala namang NPA, kung meron man, katiting na lang. Anong ginawa ng Pangulo natin ni PBBM sa mga NPA? Merong programa, sinabi niya, magsibalik kayo lahat. Ito, totoong programa ng gobyerno. Magsibalik kayo, bibigyan kayo ng kabuhayan, bibigyan kayo ng inyong ng ayuda para magbago kayo, para mamuhay kayo ng normal. Magnegosyo kayo, or yung marami naman doon, inadapt sa AFP, inadapt sa pagkapulis, nag-training para maging pulis, para maging sundalo. Sumusweldo na. Yan po ang ginawa ng Marcos administration, isang tunay na programa para sa mga nagbalik na mga NPA. Hindi katulad sa panahon ni Duterte na sabi, "Uy, magbalik kayo, ganito may programa, may ganito." Katapos hindi naman pala nakakarating sa mga NPA. Kaya anong ginawa? Balik bundok. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, tunay ang programa para sa mga NPA. Diba? Yun po mga kaibigan, ang katotohanan, no? Kaya,
Once na magkaroon na naman ng Duterte sa 2028, naku patay tayo, babalik ang NPA. Kasi ang mga Duterte po ay mga NPA lovers. Si Digong, remember Digong? Binigyan niya ng Heroes Burial ang isang mataas na leader ng NPA. At pinapunta niya ang mga NPA galing bundok, pinapunta niya sa Davao City para maglibing doon sa mataas na leader ng NPA. May Heroes Burial. Remember si Digong, si Bongo, namimigay ng mga sapatos, pumupunta sa bundok, pinupuntahan ng mga NPA, namimigay ng mga sapatos. May mga picture yan sila. Diba? Yun guys, no? Yan. So, ano pa? Okay, tingnan natin to. Okay, tingnan lang natin tong ano ito nga mga kaibigan. Unanimous decision sa botong 13. 0 and 2. Yan. 12 sa 15 Supreme Court Justices ang inappoint ng ama ni Vice na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Yan. So guys, tapos na tayo sa topic na yan ha. Tingnan naman natin to. Mga kaibigan, ang sabi po ni Basteo, hindi kita hinamon. Ay, naku, tatak Duterte. Denial. Nagdi-deny na naman siya. Hindi kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Davao City, Mayor Baste Duterte. Hindi daw niya hinamon may ebidensya, may video. Di ba sabi niya, di ba, matagal ko nang gusto makabugbog ng unggoy. Sabi pa niya, kung talagang matapang ka, magsuntukan na lang tayo. May video, mga kaibigan. Ay, grabe, ganito talaga mga Duterte. Pagkatapos magsalita, kinakain yung kanilang sinasabi. Pagkatapos magsalita, ay nagsisinungaling. Sabi niya mga kaibigan ni Basteo, hindi kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Davao City Mayor Baste Duterte tells PNP Chief Nicolas Torre after skipping their scheduled boxing bout on Sunday, Tuesday, Wednesday, or any day, he said, offering new dates. Ay, nako. Sandali, mag-comment nga tayo dito. May video ka na ikaw ay naghamon kay General Torre. Kaya huwag ka na magsinungaling. Grabe mga kaibigan, mga sinungaling talaga. Mga sinungaling ang mga Duterte. Wala sa kanilang mapili, mga sinungaling. Hindi daw siya naghamon. Malinaw na malinaw sa video niya na hinamon niya si General Torre. Sabi niya, magsuntukan na lang tayo. Di ba sabi niya? Ano natin yan mamaya. Gawa natin yan ng content mamaya. Yan. Yung sinabi niya, hindi daw siya naghamon.
lalo niyang dinagdagan yung pagiging bugok niya. Ay naku, mga Duterte nga naman, tatak Duterte. Walang prinsipyo sa buhay. Oh, panalo na si General Torre. Oh, yan, oh, winner. Oh. Oh, itinaas na yung kamay ni General Torre. Winner siya, guys, no? Champion. Champion po si General Torre. Yan. Yan, di ba? Victory. Philippine National Police Chief General Nicolas Torre was declared the winner of the Rizal Memorial Coliseum on Sunday. Winner po si General Torre. Oh, di ba? Oh. Duwag si Baste. You know? Oh. PNP General Torre III at ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Kanina umakyat sa ring itong si General Torres at binilangan ng 10 segundo si Acting Mayor Baste Duterte. Nung hindi dumating ay diniklara ng winner by default itong si General Torre. Sa ngayon nga, nandun siya sa boxing ring. Kanina may mga pinipirmahan siyang merch yung boxing gloves at meron din ako nakitang damit na ibinigay sa kanya para pirmahan. Sinasabi niya na bagamat hindi natuloy itong boxing match nila ni Acting Mayor Baste Duterte ay nakalikom naman ang Philippine National Police ng pondo na siyang itutulong dito sa mga nasalanta ng mga bagyo at nakabagat nito mga nagdaang araw. So sa mga oras na ito, wala pa si Chief PNP General Torre sa boxing ring natin. Tatanungin natin siya mamaya kung magkano yung total amount, pero initially ang sinasabi niya nakalikom ng mahigit 300,000 dito lang sa venue at meron na rin daw mga donors na aabot ng 16 million pesos. Wow, at may mga nagbigay na ng mga awards na nagkakalaga ng around 4 million pesos if I'm not mistaken. Yun yung sinabi niya kanina nung hindi nga dumating dito sa boxing ring si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. At yan ang likas mula rito sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Ang galing mga kaibigan. Yeah, panalo si General Torre. Panalo si General Torre. Talo si Baste na duwag. Fatima Gasmena. Hello, Ma'am Rich, pro-government, BBM forever. Yan. Thank you po no, sa pag-drop by. Fatima Gasmena. Yan. Winner po si General Torre. Yan. So mga guys, no, duwag kasi si Baste. So, hindi sumipot. Napaihi sa saluwal. Nung siguro sinabi ni General Torre, sige, tatanggapin ko hamon mo. Siguro napaihi sa saluwal. Kaya biglang nagbakasyon. So mga kaibigan, no, tama na muna itong ating live, no, guys. Pero bago tayo magtapos, shout out ko muna kayong lahat, no. Shout out. Maraming salamat Jesse Velasco, Eliza Bueno, Emerita, salamat din kay Ben-Hur TV, Aurelio Salazar, Eliza Bueno, Christian Vergara, Bernadette Saligumba, Lucky Guy PH, salamat din kay Smooth Jazz with Rusty, Bernadette Saligumba, salamat Bonggaot, Bernadette Saligumba, Ronald Drone, Vishnu, Chupapi, salamat din kay Norma Capiral, Angelo Monachi, salamat din kay Fernando Ambas, John at Kokoy, salamat kay Sajor Himura, Bayani Livardo, Ronito Pasite, Sajor Himura, Paso Sign, salamat din kay Edwin Nicolas, Ramir Makapagal,
Camela Gibao, Mike, Peso Sign, MG Takahashi. Salamat, no? Watching from Japan pala siya. Watching from Japan. Shout out po sa inyo, Kendrick Khan, Ramir Makapagal. Salamat din po kay Randy Alcordo. Joe Vance. Salamat po kay Freedom. Arne Martije. Victor Orioste. Ednaline Ibanez, Lee Kuan Yew, salamat din kay Mac Brad TV. Thank you din kay G Takahashi, JR Timuat. Salamat din kay Edwin Nicolas, Just Watching. Salamat kay Edwin Lachica, Christian Vergara, Vishnu, Amontok Richard, Alibuga TV, salamat, no? Salamat din kay Gauski Makapangyarihan, Cash Erola, Narciso, Romuel Castillo, Miriam Matibag, Wakuku, salamat din kay Ellie Angel Yaku ng Extreme, salamat din po kay Reaction Videos Shorts, salamat din kay Yaku ng Ivanhoe Ardiente. Salamat din po kay JP722 Rivera. Thank you din po kay Cornelio Macapobre Jr., Erlinda Sumbol, Fatima Gesmina. Salamat din po kay Yaku ng Anita Liskis Uwat, MG Takahashi. Good luck po. Good luck din po sa inyo. Reaction Video Shorts. Marami pong salamat. PBBM the best, no? Salamat po mga kaibigan. Ito po muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. No? Mamaya po muli sa ating another live. Bye-bye! Congratulations, General Torre! Champion General Torre!